Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O ngayon, may resolution pong pig-file, tinag-file sa Kongreso. Ang purpose mga kababayan, i-block yung ICC release ni Digong. Tapos yung planong i-repatriate po, ang nagplano po nito si resolution din sa Senado, si Robin Padilla, nag-file last week, kaya lang sarado. Sarado yung Senado, nag-file si hindi man ang tinanggap, saradoan niya. Sarado ang tindahan. Ano ba? Ewan ko kung rini-file mga kababayan yung resolution ni Robin Padilla. Pero ngayon, ito sa Congress. Ayan po. House urge to oppose Rodrigo Duterte's ICC release repatriation. A resolution urging the House of Representatives to oppose efforts for the interim release and repatriation of former President Rodrigo Duterte from The Hague, Netherlands, has been filed in the lower chamber. In the context of the International Criminal Court, an interim release, also known as provisional release, is a temporary discharge of an accused individual detained by the court. Ngayon, yung Makabayan Black lawmakers, sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino and Kabataan Party List Representative Rinico filed House Resolution number 9. Ngayong araw na to, mga kababayan pa lang, the measure seeks to support Duterte's continued detention at the ICC for alleged crimes against humanity committed during his administration's bloody war on drugs. Malamang mga kababayan, pagsimula ng sesyon, i-fast track yung passage nito ng Kongreso. Pagkatapos, akusahan naman po ni Sara Duterte na ang author nito si Martin. At sulsul ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po niyan maniniwala yung mga kababayan natin. Sigurado yun ang magiging akusasyon ni Sara at saka idadaldal ni Atty. Harry Roque na nakikipagsabuatan sa mga komunista niya. Si Martin Romualdez, yung ating Pangulo, nakikipagsabuatan na niya sa mga komunista para idiin yung dating Pangulo. Malabo pa ang mga sinasabi ninyo na mga left-leaning congressmen, yung mga party list representative nila na sinasabi ninyo. Malabo na ma-impluensya ni Martin Romualdez. Malabo, lalo nang malabo na ma-impluensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi itong mga party list representatives na to, may sariling gobyerno. May sarili silang agenda na yung agenda nila mga kababayan kontra sa mga agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga anti-Marcos forces yan. Dahil sa impeachment po, paulit-ulit nating sinasabi kasi paulit-ulit yung kanilang kasinungalingan. Yung mga nag-file ng impeachment po, Makabayan Black, Civil Society, lahat anti-Marcos, Akbayan. Anti-Marcos din. Yung grupo ni Risa Ontiveros, yung grupo ni Chel Jokno, yung nag-endorse po si nakalimutan ko, Sindanya, yun ang nag-endorse. Kaya malabo po na ang nasa likod nito, ang utak ng lahat ng ito, na trouble na kinasandakan ng mga Duterte, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, weak leader. O diba sabi ninyo? Weak leader yung ating Pangulong Bongbong. Lame duck, sabi ng mga dilawang analyst. Pero, ang tinatawag nilang weak leader, lame duck, sa panahon niya, nakakulong si Pacquiao. Nakulong, mga kababayan, si Pacquiao. Nakulong si Digong. Diniliber sa ICC. Nakulong si Tebes, Congressman Tebes. Natanggal at nahuli, mga kababayan, si Alice Goo. Natigil ang pugo. Kung saan nasabi si Harry Roque, naging pugante. O naniwala pa kayo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, weak leader, lame duck president? Naging pugante si Harry Roque po. Ngayon,
Tiningnan mo si Harry Roque, parang baliw na. Nababaliw na po. Sige na lang ang sayaw-sayaw. Kasama si Marlica. Ang ka-level na niya ngayon, si Marlica, nagsasayaw ng bangag. Ngiwi, butod. O ngayon, going back dito sa ating kwento, walang maniniwala sa inyo kung iaakusa na naman, ituturo na naman ninyo yung ating Pangulo ang orchestrate nito, ang utak. Ang utak po nito, AK Party List. Silang nakapirma sa resolusyon, silang gumawa ng resolusyon. Yan o. The anti-drug campaign DAB o Plan Tukhang left at least 6,000 pesos dead. However, human rights groups estimate the death toll to be closer to 20,000. Iba-iba, sabi, more than 30,000. So sabi nila sa kanilang draft resolution, the House of Representatives as the duly elected representatives of the Filipino people must stand in solidarity with victims of human rights violations, especially those committed by state actors, in the pursuit of justice and accountability, the basic tenets of a democratic and humane society, sabi po sa resolusyon. Now, therefore, be it resolved as it is hereby resolved that the House of Representatives opposes any and all efforts for the interim release and repatriation of Rodrigo Roa Duterte from The Hague, Netherlands. It adds, as a background story, on June 12, Duterte formally appealed to the ICC for interim release to an undisclosed country, citing the willingness of a certain state party to host him. However, prosecutors opposed the appeal and asked the tribunal's pre-trial chamber 1 to reject the request. Yung sinasabi dito sa balitang undisclosed country, disclosed na po kasi ni-reject. Nagmensahe kay Sara yung Australia, we do not agree niya to host the interim release of former President Digong. Sabi ni Sara, hindi man na niya kami sa Australia nag-apply, pati yung Belgium po, hindi man na niya. Ang ibig sabihin, hindi pa sila nagre-request sa Australia, denied na. Pagkatapos, ito pa yung resolusyon, lalo itong magpapalakas mga kababayan sa kaso. Kasi pag ipinasa ito ng Congress na malamang ipasa, iisipin ng mga ICC judges, talagaan niyang mahirapan niyang pagbigyan yung request for interim release. Kasi pati yung Kongreso niya ng kontra, Kongreso ng Pilipinas. Deputy Prosecutor Main Manjay Nyang argued that Duterte's continued detention is necessary to ensure his appearance at trial. Tama po, kasi unang-una, hindi man nire-recognize ng mga Duterte ang defense, ang jurisdiction ng ICC. Pag pinaintulutan ninyo, ang request niya, pinagbigyan ninyo na ma-release siya temporarily, malamang hindi na yan bumalik. Bigla na lang mawawala. Baka sumiksik na yan doon sa palda ni Xi Jinping. Di ba? Umambulan niya kayo sa Tambol Mayor. Mahirapan na humarap sa trial. Di ba? So sino pa yung itatry mo na wala na yung itatry kung tumakas na? Ang argumento nila, paniwala nila mga kababayan, kinidnap si Digong, pero gustong bumalik dito sa Pilipinas kung saan yung gobyerno ay inaakusang kidnapper. So babalik siya sa kidnapper. Yung kinidnap, yung victim ng kidnapping, babalik sa kidnapper. Sino ba naman yung maniniwala sa ganong kwento, argumento? O ngayon, dito naman po kay Sara, dinakbakan uli ni Yossi Claire Castro si Sara yung pag-travel niya sa iba-ibang bansa para sa rally, bring him home rally para sa kanyang tatay. Dapat na niya talaga mag-report ka ng kung ano yung trabaho mo, resulta ng trabaho mo sa pag-travel mo. Yan sabi dito, Palas to BP Sara, lack of knowledge on ethical standards cannot be concealed behind profanities. So Malacanang has Islam Vice President Sara Duterte anyo in relation to
to her recent personal trip sa Australia, lalo na nang tawagin niyang estupido ang administrasyon in questioning whether her recent trip was indeed personal or official. Tinawag pang bobo. Mga bobo lang yan dyan sa Malacanang. Or palitan ko anya ng medyo maganda, mentally disadvantaged anya. Pero bobo pa rin anya. Sabi mo ni Sara, sabi ni Josie Claire Castro, ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Castro has been insisting that Duterte must report her accomplishments to the people after claiming that she was still working during her personal trip sa Australia. Sabi naman ni Sara, walaan niya akong obligasyon to tell the public about her personal trip, maintaining that public officials who are on leave for personal trips and did not use the government's money do not need to disclose anything to the public. Ngayon, ito yung sagot ni buwelta ni Josie Castro kanina sa press briefing, mga kababayan, kasi natanong uli ng mga reporters. Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Kapag po siya man ay umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Veloso dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, ang pagpapabalik ng dating mamabatas na si Arnulfo Teves. Pati na po ang mabilis na pagbabalik kay Alice Goo. At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Basag na naman po si Sara Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na po matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered drink mix from Australia, endorsed by actress
Maritoni Fernandez, isa pong cancer survivor. Yan yung mga health benefits niya. Boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur. Sa messenger niya po, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, pumunta na lang po kayo sa Eileen Closet. I-message ninyo si Ma'am Eileen Rosales. Yan po siya. Nakabase siya mga kababayan sa Amerika.